at health certificate sa mga establishmento at manggagawa na kwalipikado at sumusunod sa health standards ng Department of Health. Sinisiguro ng MHD na malusog at ligtas ang mga residente at manggagawa sa lungsod upang maiwasan ang mga sakit. Alinsunod sa Presidential Decree No. 856 o Sanitation Code of the Philippines at Makati City Ordinance 2019 A102 o Environmental Health and Sanitation Code, lahat ng mga establishmentong pangnegosyo ay kailangan kumuha ng sanitary permit sa Health Department ng lungsod. Hindi maaaring mag-operate ang isang establishmento kung ito ay walang sanitary permit. Narito ang mga sumusunod na establishmentong dapat kumuha ng sanitary permit. Kasama rin sa mga dapat kumuha ang mga establishmento na mahigit isang buwan nang nag-ooperate. Alinsunod sa Chapter 2, Section 8 ng Environmental Health and Sanitation Code, ang pamahalang lungsod ay nagbibigay ng temporary sanitary permit upang bigyan ng sapat na panahon ang mga establishmento na makumpleto ang sanitary requirements sa loob ng 90 days. Ang temporary sanitary permit ay papalitan ng complied sanitary permit kapag nakapagpasa na ng requirements ng isang establishmento at sumusunod sa sanitation standards. Ang paglabag sa ordinansang ito ay may kaukulang parusa. First offense, 3,000 pesos na multa at suspension ng sanitary permit. Second offense, 4,000 pesos na multa at suspension ng sanitary permit. At third offense, 5,000 pesos na multa at revocation ng sanitary permit at pagkakakulong ng hindi lalagpas sa 6 na buwan, depende sa desisyon ng korte. Sinisiguro rin ng MHD na ligtas at malinis ang mga food establishment sa lungsod tulad ng mga restaurant, karinderya, bakery at iba pa. Ang Food Safety Act of 2013 ay isang batas kung saan nakasaad na dapat protektahan ang mga mamimili at masiguro na ang mga produkto sa pamilihan at food establishments ay ligtas kainin. Responsibilidad ng local health government unit na siguruhin na malinis at ligtas ang mga pagkain para sa lahat. Nagsasagawa ang lokal na pamahalaan ng inspection at lecture sa mga food establishment upang masiguro na ligtas ang mga itinitinda at inihahain na produktong pagkain. Para naman sa parte ng mga food operators at food handlers, kailangan nilang sumunod sa mga batas upang matiyak na ligtas kainin ang mga pagkain. Alam nyo ba na maaari ring makontamina ang pagkain na ginapangan ng daga at insekto? Ang mga peseng tulad ng lamok, langaw, ipis at daga ay maaari ring magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng pagtatae, pagsusuka, pagkahilo, pangangati ng balat, dengue at leptospirosis. Mahigpit na ipinapapatupad ng lungsod ang Environmental Health and Sanitation Code upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na dulot ng mga peste. Nakasaad din dito na ang lahat ng mga establishmento sa lungsod ay dapat magsagawa ng pest control services kada buwan upang maiwasan ang pagdami ng mga insekto at daga. Ang MHD ay nagsasagawa ng misting at naglalagay ng mga OV larvae o OL trap sa komunidad upang mapigilan ang pagdami ng lamok na nagdudulot ng mga sakit. Bukod sa pagkain, sinisiguro rin ng lokal na pamahalaan na ang bawat mamamayan at manggagawa ay may sapat, malinis at ligtas na mapagkukunan ng tubig. Inuming tubig man o panghugas ng mga kamay, dapat ay malinis ang ating ginagamit. Alam nyo ba na maaaring makontamina ang pagkain gamit ang maruming tubig? Ito ay maaaring magdulot ng pagtatae, pagsakit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka. Gumamit ng malinis at ligtas na tubig upang maiwasan ng mga sakit. Isa rin sa mga programa ng MHD ang liquid waste management. Sinisiguro ng pamahalang lungsod na maayos ang pag-dispose ng wastewater dahil ito ay maaaring magdulot ng mga sakit at polusyon. Mahalaga rin na maglagay ng grease traps upang maiwasan ang pagbabara ng mga imbornal at pagdami ng peste. Batay sa Section 61 ng Environmental Health and Sanitation Code, ang lahat ng establishmento ay dapat maglagay ng grease trap at maayos na drainage system.
Mahigpit ding ipinapatupad ng pamahalang lungsod ang Republic Act No. 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003 at City Ordinance No. 2002-090. Ayon sa batas at ordinansang ito, ipinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Mayroong mga designated smoking area sa lungsod kung saan doon lamang pwedeng manigarilyo. Bukod dito, ipinagbabawal din ang pagtitinda ng sigarilyo sa loob ng 100 meters mula sa mga paaralan. May kaukulang parusa ang paglabag sa batas na ito. First offense, multa na 5,000 pesos o pagkakakulong ng hindi lalampas sa 30 days. Second and succeeding offenses, maaaring ma-revoke ang business permit. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang health certificate. Ang Health Certificate o HC ay isang certification na nagpapatunay na ang isang manggagawa ay may malusog na pangangatawan at walang nakahahawang sakit. Batay sa Chapter 3, Section 26 ng Environmental Health and Sanitation Code, ang lahat ng nagtatrabaho sa Makati City ay dapat kumuha ng health certificate. Nakasaad sa Presidential Decree No. 856 na ang certificate na ito ay binibigay lamang ng lokal na pamahalaan pagkatapos makapasa ang aplikante sa physical at medical examination. Para sa mga non-food handlers, kailangan niyong magpasa ng mga sumusunod. Application form o job order form na makukuha sa aming tanggapan, chest x-ray result mula sa nakalipas na 6 na buwan at 1-by-1 picture. Para naman sa mga food handlers, kailangan ninyong magpasa ng mga sumusunod. Application form o job order form na makukuha sa aming tanggapan, chest x-ray result mula sa nakalipas na 6 na buwan, recent fecalysis o stool exam result mula sa nakalipas na buwan, at 1-by-1 picture. Makukuha ang health certificate sa Sanitary Permit Office, Ground Floor, Makati City Hall, Building 2, mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. Maaari ring tumawag sa kanilang tanggapan gamit ang mga numerong 8870-1609. Ang health certificate ay tumatagal ng 1 taon at kailangang i-renew taon-taon tuwing January. Ang paglabag sa batas na ito ay may kaukulang parusa. Para sa mga empleyado na walang health certificate, first offense, 1,000 pesos per employee. Second offense, 2,000 pesos per employee. Third offense, 3,000 pesos per employee. Ang multa ay sasagutin ng may-ari ng establishmento. Kung ikaw ay nakapasok na sa iyong pinagtatrabahuhan, dapat tiyakin ng iyong employer ang iyong kaligtasan. Karapatan mong malaman ang mga peligro sa iyong trabaho. Karapatan mong mabigyan ng pagsasanay tungkol sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho. Higit sa lahat, karapatan mong tumanggap ng pangangalagang medikal. Tandaan na sa iyong mga kamay din nakasalalay ang iyong kalusugan at kaligtasan. Sundin ang mga tagubilin sa trabaho upang maiwasan ng mga panganib, aksidente at sakit. Agad iulat ang mga mapanganib na sitwasyon at maging alerto upang maprotektahan ang iyong sarili. Laging tandaan na kailangan mong alagaan ang iyong sarili kahit nasa labas ng trabaho. Bukod sa iyong physical health, importante rin ang iyong mental health. Kumain ng masustansyang pagkain, uminom ng maraming tubig, mag-exercise araw-araw, maglaan ng oras para sa sarili at makipag-socialize. Huwag mahihiyang humingi ng tulong sa mga kaibigan o kumonsulta sa mga health professional kung may nararamdamang kakaiba o hindi maganda. Ang iyong mental health ay mahalaga. Para sa mga programa at aktibidad ng Makati, i-follow lamang ang My Makati sa social media. Maaari ring bumisita sa aming website na www.makati.gov.ph para sa mga serbisyo ng lokal na pamahalaan. Maraming salamat at magandang araw!